Noong nagsisimula ako sa YouTube, inakala ko na mabilis lang. Sabi kasi nila, basta ma-monetize ka, tuloy-tuloy na ang kita. Pero after 3 months, iba pala ang reality mga idol. Hindi ako yumaman. At may dahilan kung bakit. At hindi ko ito ginagawa para manira ng pangarap. Ginagawa ko ito para maging realistic tayo. Kasi kung small creator ka, kailangan mo talagang maintindihan ang totoong sistema sa YouTube. So, handa ka na bang marinig ang kwento ko? Kung handa na, umpisa na natin ang video. Sa pag-umpisa ko sa journey sa YouTube, marami na po akong ginawa na videos mga idol. At ang sabi kasi nila, maging consistent ka. Kaya ang ginawa ko, kahit anong videos, basta may ma-upload lang. Kahit pangit ang quality, walang edit, walang voiceover, walang guide or script, pero tuloy pa rin ako. Kasabay nito, nanonood din ako ng mga tutorial videos para lang matuto. Unti-unti akong nag-i-explore ng iba't ibang content. At may isang content na nagbigay sa akin ng pagkakataon na ma-monetize. Gumamit ako ng Creative Commons videos at ginawa ko itong tutorial tungkol sa pagpa-farming. Doon ako na-monetize mga idol. Grabe ang excitement ko doon. Sobrang saya ko. Proud ako sa sarili. Inakala ko kapag may ads na, automatic malaki na ang kita. Hindi ko alam noon na depende pala ito sa niche, watch time at RPM o revenue per 1,000 views. Akala ko pare-pareho ang kita sa 1,000 views. Hindi pala. Depende pala sa haba ng video. Kung mas mahaba, mas maraming ads na pwedeng pumasok. Kaya ang ginawa ko, hinabaan ko ang videos ko at doon ako nagkakamali agad. Sa unang 3 buwan, parang nasa test period ka pa lang. Hindi ka pa kilala ni algorithm. Kahit na consistent ka sa pag-upload, kung wala kang specific na niche, babagal talaga ang pagangat ng ating channel. Hindi pa siguro si YouTube kung sino ang audience mo. Kaya kung nagsisimula ka pa lang, pumili ka na agad ng malinaw na niche at doon ka maging consistent sa pag-upload. Isa din ito sa mga dahilan kung bakit bumagal ang channel ko. Hindi optimize ang title, walang strong thumbnails, at hindi po ako nakapokus sa isang content lang. Ang tatlong ito ay napaka-importante para sa ating mga small content creator. So, doon ko napagtanto na hindi pala sapat ang sipag lang. Kailangan may mga strategy para umangat. So, bibigyan ko kayo ng kunting background sa aking first earning mga idol. Sa loob po ng 4 na buwan, wala po akong natanggap. Hindi ko na-hit ang $100 minimum na threshold. Pero akalain mo mga idol, noong July, sa birth month ko pa talaga nakumpleto ang minimum threshold. Pero sa month of August ko siya nakuha. At ang unang sahod ko mga idol ay nagkakahalaga ng $194.55. Grabe ang timing, di ba? Pero kahit ganun, hindi pa rin iyon sapat para masasabing yayaman ka agad. Akala ko sa loob ng 3 buwan, baka mayaman na ako. Sa panaginip lang pala. Bago dumating ang unang sahod ko mga idol, may moment na naisip ko, itutuloy ko ba talaga ito? Dahil pagod ka, puyat, maliit lang talaga ang kita, kakapiranggot lang. Pero hindi ako nawala ng pag-asa. Dahil sa mga oras na iyon, inisip ko ang aking mag-ina, ang aking pamilya na unti-unti kong binuo. Kasi sa mga moment na yon ay kakatigil ko lang sa trabaho at kakapanganak lang ni Mrs. At sa loob ng 4 na buwan mga idol, tiniis ko ang lahat. Hindi ako tumigil mag-explore at doon ko napagtanto sa pagdating ng panahon, hard work always pays off. Grabe, di ba? Minsan hindi natin alam yung susunod mong video na pala ang magbibigay ng breakthrough. At dahil nabanggit ko kanina na gumamit ako ng Creative Commons video para ma-monetize, pero hindi ko nire-recommend ng basta-basta. Kung interesado ka kung paano ito ginagawa ng tama at ano ang mga risk na dapat nating iwasan, mag-comment lang kayo. Kapag marami ang gusto, gagawan natin ng full breakdown. So, hindi ako yumaman sa unang 3 buwan at hanggang ngayon. Pero natuto na ako mga idol. At minsan, mas mahalaga ang matibay na foundation kaysa sa mabilis na pera. Kung small creator ka, huwag kang susuko agad. At kung gusto mo ng real talk tungkol sa small creator journey, mag-subscribe ka. Dito,
Walang fake links. Totoong experience ito mga idol. At dito na lang natatapos yung ating video. Ito po si Farmer Boy, lagi nag-iiwan. God bless at ingat palagi. Bye-bye.